Ito ang dapat nating bantayan at tingnan kung ano ang gagawin ng Senado. Kaya ko sinasabing dapat bantayan kasi po ito ay napakahalagang panukalang batas sa mga taong biktima ng fake news, mga taong biktima ng mga paninira ng SMNI. Yun po yung revocation o yung inapproban sa third and final reading ng Kongreso bago nag-Holy Week, bago nag-recess. Kasi isang buwan pong recess sila dahil mag-Holy Week. Tapos na sa Kongreso, sa Senado na yan. Yung Republic Act 9710 para nga i-revoke ang prangkisa ng SMNI dahil sa dami umano ng mga violation sa kanilang franchise law, Republic Act 11422. Na ngayon ay nasa Senado na. At si Senator Grace po ay nagsabing ito'y hindi pangkaraniwang panukala. First time nga naman po na mangyari ito na mayroong proposed bill na inapruban sa Kongreso for revocation. So dadaan daw sa masusing pag-aaral ng Senado. Okay? Kung dadaan yan sa Committee on Public Service or Committee on Media or anumang committees ay ating aabangan. Ngayon ang tanong, ito ba'y uunahin ni Senate President Zubiri at saka ni Majority Leader Joel Villanueva? Kasi po si Villanueva as Majority Leader ay sila po yung nagkakalendar. Sila yung gumagawa ng kanilang priority na pag-uusapan sa plenaryo or sa committee at yan naman ang ina-approban ng Senate President. So mahalaga yung magiging desisyon ng Senate President at ng Majority Leader tulad niya ni Zubiri at saka ni Villanueva. Para ho may idea kayo kasi hindi natin pwedeng asahan dyan ang oposisyon. Katulad ni Pimentel at saka ho ni Tiberos dahil sila ay oposisyon, majority ng mga senador o yung majority under Zubiri at Villanueva ang nagde-decide po ng mga calendar or agenda na tinatalakay araw-araw ng Senado. Okay? So dahil sinabi ni Senador po na ito ay bago na usapin dahil nga ho revocation ng pag-uusapan kaya dapatag-aralan. So kung aaraling mabuti nila ito, dapat mahabang panahon ang ibigay. Ibig sabihin, sa akin pong paniniwala, kung ganyan ang statement ng senador, ibig sabihin matagal nilang pag-aaralan ito. Pagbalik nila sa after ng recess, dapat unahin nila. Kasi nga matagal palang aaralin. Ngayon, kung sinasabi nyo, madali lang ito dahil tapos na sa Congress. Usually, pag tapos na sa Congress, madaling aproban kung gugustuhin sa Senado. Ganun po yun eh. Pag ginusto ng mga senador ang isang panukala, okay, madaling gawin ng Senadong aproban ito. Pero pag ayaw ng mga senador, kahit anong gandang panukala ng Kongreso o tapos na sa Kongreso, minsan po walang nangyayari. Huwag natin kalimutan, pag ito inabot ng October ang isyong ito, filing na po ng Certificate of Candidacy sa mga kandidatong senador sa 2025 election. So wala nang oras yan. Sana naman bago mag-October, matapos nila yan. O sa lalong madaling panahon. Pero ang isang ating babantayan dyan, alam naman natin, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa pinangalanan doon sa unang video, meron ng 8, more or less. 8 pa lang ang nakikita ko na posibleng magtatanggol at haharang sa proposed bill revocation ng prangkisa ng SMNI. At ang mga dahilan dito ay kaibigan, utang na loob. Ang babaw, di ba? Pero yun, 8. Pero nararamdaman ko, baka madagdagan pa. Yan po yung nakakabahala dyan doon sa mga biktima ng fake news. Alam nyo, pag ang issue ng prangkisa ay fake news, hindi na dapat pinatatagal yan. Di ba? Kasi yung fake news, paglabag yun sa franchise law. Nakakasira sa reputasyon ng Estado o ng individual o anumang organization na tinitira nila, na sinisiraan nila pagka fake news. At yun ibawal na bawal sa mass media or sa broadcast industry. Kasi nga meron silang prangkisa na pribileyo lang. May frequency na pribileyo din. Kaya dapat doon nakatingin ang mga senador sa mga violation na dapat sinusuri. Pero pag tumingin sila sa utang na loob, kaibigan, ay tagilid ng bangka dyan.
Pag hindi nila nakita ang violation nakita ng mga congressman, baka hindi nila palusutin yan. Baka harangin talaga. Alam niyo naman, laging numbers game sa pagboto, pagpapasa ng panukalang batas. 50% plus 1, yun ang mananalo. 24 senador. Ngayon nakikita ko 8 na. Yung maaaring humarang at pumabor kay Kibuloy at sa SMNI. Kung 8, ilan na lang? 13 lang ang kailangan, panalo na sila. Di ba? Parang 5 na lang na senador ang kailangan nila at mananalo na sila. Yun ang matindi. Sana naman po ay magising sila na huwag masayang yung pinaghirapan ng Kongreso sa halos 4 na buwan na public hearing at hindi na-justify ng management ng SMNI na sila hindi karapat-dapat revoke at hindi karapat-dapat bawian ng prangkisa dahil sa dami ng mga violation. By the way, under the law, ang Kongreso ang nagbibigay ng prangkisa. Sila rin ay merong authority na kansilahin na katulad ng kailang ginawa sa pag-approve sa third and final reading ng Proposed Bill 9710 na pag inaprobahan ng Kongreso yan, ng Senado yan, magiging isang Republic Act pag pinirmahan ng Malacanang. So marami pang dapat abangan. Kaya yung mga biktima ng fake news, hindi lang yung mga politiko, anumang grupo na kayo biktima ng fake news, pwede kayong maglabi, pwede kayong makiusap, pwede nyo sabihin sa mga senador na hindi dapat manatili ang ganyang istasyon. I-revoke talaga yan. Kung talagang biktima kayo ng mga fake news. At hanggang ngayon naman, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang mga paninira. Hindi naman sila nagbago. Nagbanta pa nga. At marami pa silang sinabi na maaaring labag. Wala na nga, isuspendido na nga yung kanilang operasyon dahil sa mga violation. Wala pa rin tigil ang kanilang mga batiko sa kanilang social media account ng pagbanat sa gobyerno, sa Kongreso, sa Office of the President. So, ewan ko kung makikita yan ng mga senador. Huwag naman sila magagalit. Sila ba'y magbubulag-bulagan sa katotohanan? Sila ba'y magbibingi-bingihan dahil sa kaibigan at utang na loob? O dahil mag-i-eleksyon? Nako, sasabihin ko ang dati ko na sinabi. Hindi kayo kayang ipanalo ng kanilang mga supporters dahil hindi sila ganong kalaki na mga registered voters. Kung ano ang sinasabi nila before na ganitong kalaki sila, milyon-milyon, nako. Kausapin nyo ang mga dating member, kausapin nyo ang mga dating merong alam sa loob. Hindi po ganong kalaki ang mga registered voters nila. Nagkakamali ang mga politiko kung kailang paniniwala ay merong milyon, walang milyon. Okay? Aralin nyo, nasa sa inyo naman yan. Ako sinasabi ko lang ho yung aking mga inside story dahil ang aking mga impormasyon ay mula sa mga dating member na nagsusumbong at nagsasabi kung anong nangyari at yung ilan, mayroong pangilan-gilan dyan na member pa nila pero nagbibigay sa akin ng impormasyon kaya meron akong pinanghuhugutan kung ano yung aking mga sinasabi. Pero hindi ito paninira. Nagpapakatotoo lang tayo. Hindi paliwanag nila kung hindi. Okay? Bahala kayo. Ang importante, yung totoo ay huwag nating pagtakpan ang katotohanan. Dapat, mga ibabaw,